magandang araw po sa inyo lahat at muli po ay welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, magandang buhay po sa inyong madlang Dawarkads. Itago niyo po ako sa pangalang Journey, pero pwede na rin po kong ilabas. Tulad ng sinasabi ng nag-comment sa inyo, bakit daw laging itago? Nakita mo pa yun ha? Silent listener here na nahumaling sa inyong boses, kaya eto ay napakwento na rin. Iba-iba ang tao, Kuya E. Sabi mo nga mayroong mahaba, may maikli rin magkwento. Kaya naman wag mo na pong pansinin ang mga papampam lang na ayaw kuno sa mga kwento, mga baklang frog. Dapat maggalangan lang po at magpasalamat tayo na may Kuya E na maghahatid sa atin ng mga kwentong mula sa mga listeners. Maganda man ang pagkakalahad o hindi, huwag tayong manghusga. Kuya E, ikaw po ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para maibahagi ko ang kwentong aking ibabahagi sa inyo. Isa po ito sa bahagi ng buhay ko na hindi ko naman po maipagmamalaki, pero nais ko lang pong ibahagi sa inyo at sa mga tagapakinig. Husgahan man ako ay pasensya po, tao lang. Malinis kayo eh. Charet. Ang kwento pong ito ay tungkol sa jowang afam ng aking kapatid na babae. Few years ago, Kuya E, bago pa yung pandemic, nang mamit namin ang jowang afam ng aking ate. Siya, si Wardson. Hindi niya tunay na pangalan. Si Wardson po ay nasa 5'9" ang height. Hindi siya kaputian, gwapo, may dimples. Lalaking tignan. Ang datingan din. Nakasundo agad namin siya, and yes, sa bahay po siya pinatuloy ni ate. Kuya E, tago po ako. Hindi alam sa amin na may pusong babae at pagnanasa ako sa lalaki. Pero hindi ko naman po para maagaw o mangagaw ako ng lalaki ng ate ko na sa kwarto ko pa manunuluyan. Pero Kuya E, isang pangyayari nga ang magiging sanhi ng mga pagbabago. Magiging bunga ng mga pagbabago. Mabait naman si Wardson. Hindi siya maarte dahil hindi naman kalakihan ng bahay namin, hindi rin siya pinalapit pang matulog ni ate kaya ang kwarto ang naging tuluyan niya. Maraming beses akong natempt na subukan siya, Kuya E. Ibig sabihin ay ang pagsilip sa kanyang magandang katawan. May abs si Wardson, Kuya E, at alam ko rin na may something bigger pops na itinatago. Kasi laging nakabakat sa pantalon man o sa shorts, lalong-lalo na kapag nakatapis siya. Nahirapan man akong kausap siya, Kuya E, ayos lang. Mabait naman siya, kaya kahit dumugo ang ilong ko okay naman na kausapin siya. Isang gabi, Kuya E, after namin mag-inom sa sala at matutulog na, hinatid pa siya ni ate sa kwarto ko at lasing na nga daw. Alam ko, magulo namang matulog si Wardson, pero may kakaiba naman sa kanya ng gabing yun. Ang pagyakap niya sa akin na inakala ko naman na wala lang dahil lagi siyang dumadantay sa akin. Pero agad namang napunta yung kamay niya. Shoot agad sa shorts ko. And aaminin ko, wala akong panloob noon kaya sapong-sapo niya si Paps. Sabi ko, what are you doing, Wardson? Sabi niya, I like you, Journey. Sabi ko, what do you mean? Are you gay? Sinabi niya sa akin na he is bisexual and if it's okay, gusto niya na may mangyari and please, wag daw sabihin sa kapatid ko na ate ko. Do you love my sister? Sabi niya, yes, I'm willing to marry but please, let me do what I want. Dahil sa nakahawak na siya, Kuya E, hinayaan ko. Ano yung gusto niyang gawin? Ang magandang katawan at gwapong si Wardson, abay, nauna pa akong halikan at lantakan. Magaling si Wardson, Kuya E, na nilibot ang buo kong katawan. Masyado siyang makanginig laman yung galing niya, lalo na sa paglantak at maging sa lato-lato ko. Halos mapabaligtad ako sa ginagawa niya, Kuya E, and nagbaliktarang numero kami. Tunay ngang panalo si Wardson, Kuya E, but nagulat na naman ako
nang humiling siya na pasukin ko ang mahiwagang lagusan. Pero nangyari nga yun, Kuya E. Sabi ko kay Wardson, "Do you do this always?" Sabi niya, hindi raw. Bihira lang, but he wants daw na maging buddy niya. Imagine, wala pang nangyayari sa kanila ni ate, nauna pa ako. Trip ding lumunok ni Wardson. Nakakapagod ang gabing yon, Kuya E, at bagamat na-enjoy ko may konting guiltness naman. Hindi lalaki ang mapapangasawa ni ate, lalo na nung masasabi ko may kaluwagan na ang likuran, at sabi ko sanay siya dahil may dala rin siyang proteksyon. Parang kahit nga ba may nangyari sa amin ay na-turn off ako kasi nagawa niya yon, na ang pagkakaalam sa kanya ni ate ay straight, tunay na lalaki. Masasabi ko na kaya ang tingin din sa atin at easy to get kasi madali tayong magtiwala. Ilang afam na ba ang naloko din ng Pinoy, do vice versa, may Pinay o Pinoy din naman na nanloloko. Natulog akong pagod at nag-iisip, Kuya E. Mabigat yon sa pakiramdam. Tinanong ko ang sarili ko, ano ba ang dapat kong gawin since nagkamali ako? Dapat ko bang suportahan si Wardson sa relasyon sa ate ko na willing daw naman pakasalan at ilihim ang kanyang sikreto? Kuya E, 1-month vacation lang itatagal ni Wardson sa amin o sa Pilipinas at babalik na siya sa Amerika. Nagpaplano silang magpakasal pagbalik dahil parang namanhikan na si Wardson sa amin. Tanggap naman siya ng nanay at si tatay napapayag na rin kinalaunan. But Kuya E, aaminin ko na patuloy ang mga nagaganap sa amin ni Wardson. Si Wardson madalas lumantak sa akin. Tulad ng mga may L na taglay, mahirap pigilan kapag nariyan na. Katabi mo pa sa kama. Kapag natulog na ang lahat ay umatikabo talaga ang mga ganap sa amin, Kuya E, dahil sobrang palaban siya. Walang pinapalampas, sinisimot, sinisimsim ang buo kong katawan. Alam kong hindi titigil si Wardson kahit sa iba pa gawin yon dahil straight siya sa labas, pero deep inside sa pagpapapasok niya alam ko gay na gay siya. Isang araw, Kuya E, naabutan ko sila doon sa maliit na terrace namin na nagtatalo, pero hindi ako nakiusisa. Pero kinabahan ako, Kuya E. Inisip ko baka naman nalaman na ang tungkol sa aming ginagawa, pero sabi ko sa sarili ko, di sana hinarap na rin ako o kinompronta ni ate. Pero palagay ko, Kuya E, matindi talaga ang pinagtalunan nila. Kararating ko lang, Kuya E, pero ayaw kong malaman ano ba yung pinag-awayan nila. Kaya umalis ulit ako, nagpasyang huwag munang umuwi sa bahay. Sa ganong paraan, makakaiwas din ako sa mangyayari sa amin ni Wardson, lalo na magkasama nga kami sa kwarto. Pero hindi pa rin ako mapakali, Kuya E. Gusto kong malaman kung anong nangyari. Minessage ko ang kapatid kong isa pa at nagtanong anong problema ng dalawa. Hindi rin daw nila alam, pero iyak daw ng iyak si ate sa kwarto niya. Lalo tuloy akong kinabahan. Minessage ko si ate at tinanong kung okay lang siya. Sinagot ako na okay lang ako, bunso. So naisip ko, sure, hindi tungkol sa akin, pero ano nga kaya yon? Wala kaming alam. Hindi muna talaga ako umuwi, Kuya E, at nakitulog sa aking kaibigan na babae. Kinabukasan, Kuya E, nalaman ko umalis daw ng maaga si Wardson. Wala raw salitaan o kung anuman na dahilan o pagpapaalam sa mga nangyari. Nang umuwi ako, parang normal lang. Hindi nagkwento si ate sa amin, Kuya E. Hindi ko alam kung umuwi ng maaga si Wardson kasi 3rd week pa lang niya nun sa amin. Yun na nga ang huli naming pagkikita ni Wardson. Pero tikom ang bibig ni ate. Nag-move on, nagkaroon ng panibagong boyfriend at nag-asawa. Yung chapter niya kay Wardson, never na niyang na-brought up. Hanggang sa nagkaanak na rin sila at bumukod na ng pamilya ng kanyang asawa. Kuya E, wala akong pakiramdam na anumang ibang pakikisama sa akin ni ate, pero hindi ko masabi rin. Niisip ko, nalaman niya na gay si Wardson at hindi ko alam kung nalaman niya yung sa amin. Wala talaga kaming nalaman man lang.
kung ano ang dahilan ng pag-aaway at tuluyang paghihiwalay nila. Kung ako ba o iba pa, pero kahit ganun nga, siguro nagpapasalamat pa rin ako hindi sila nagkatuluyan. Ang aking dapat ay naging bayaw kasi kawawa si ate. Kasi if ever mukhang sanay si Wardson sa ganun, malalaman at malalaman din talaga pagdating ng panahon. Pinoy naman ang naging asawa ni ate at tunay na straight Kuya E kasi wala akong nakita o naramdamang baka sa kanya. Responsableng asawa at tatay ng mga anak nila at magandang trabaho sa isang kumpanya. Matagal naging palaisipan sa amin Kuya E, ano nga ba ang nangyari? Hanggang sa nangyari ang pandemic, nawalan kami ng nanay at tatay. Kondolensa. Dahil doon mas naging close kami na magkakapatid at doon lang nabunyag Kuya E ang lahat. Pinagtapat sa amin ni ate na nalaman niyang bakla si Wardson. Marami din daw itong hubad na larawan ng mga lalaki at Kuya E, ayoko na maglihim kaya napaamin na rin ako sa aking kapatid. Ikinabigla din niya pero doon din nagsimula ang pagtanggap niya kung ano ako na wag ko na raw ikahiya dahil sa madali lang daw ang buhay ng tao. Katulad po ng sinabi mo Kuya E, choose to be happy. Sabi ni ate, wala daw siyang pinagsisisihan na naghiwalay sila ni Wardson kasi matatanggap din naman daw niya sana si Wardson kung nagsabi sa kanya. Pero iba na ang mga nalaman niya, lalo pa sa mga koleksyong mga hubad na larawan at video ng dating nobyo. Doon ko na-realize Kuya E na kahit anong mangyari, ang kapatid ay kapatid, kadugo, iintindi sa'yo. Tinanggap ko ang kapatawaran ng aking ate, Bagaman noon lang niya nalaman na pati ako ay naging bahagi ng maraming mga naging sikreto ni Wardson. Hanggang dito po, Kuya E, ang aking kwento at maraming salamat po. Journey. Ang ganda ng ng alias mo, maganda nga yung naging journey, no. Ayoko naman sabihin na nabuti nga ganyan yung nangyari, nagkahiwalay na sila, pero siguro ganun talaga, no. Mahirap din talaga na may itinatago ka, 'di ba? Lalong-lalo na hindi pa nalaman ng ate mo yung tungkol sa inyo pero may iba pala siyang na discovery pa. So talagang maraming mga sikreto at sinabi mo nga ang dami mong mga real talk na sinabi na nasanay na, maluwag, ganyan. Tapos ayun, so magaling. So alam mo na hindi rin talaga siya paano ba magiging masaya ba siya sa ate mo pagdating ng panahon kung nagkatuluyan man sila, 'di ba? O baka ikaw lang yung mag-i-enjoy o patuloy yung itatago yun o magkakasira pa kayo ng ate mo, no? Siguro talagang ang lahat ng bagay talaga talagang sabi nga itinatadhana o lalong-lalo na sinabi mo yung naging asawa ng ate mo ay responsable, talagang wala kang nakita sa kanya o naramdaman man lang. Anyways, maganda talaga tong naging journey ng buhay mo, no? At maraming salamat sa iyo, Journey, sa iyong pagbahagi, sa iyong kwento, lalong-lalo na dito sa aking programa. Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta at nagpapadala ng mga letters. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lamang po.